Ngayong gabi kasama namin walang iba kundi si Jab Body, walang Lyrical iba Division, Big and mismo. Small, Barrio 7, walang iba, di ba? Milano Hood, what up? Salamat kapatid sa pagpunta no. At Maraming salamat bibigyan syempre ko. sa mainit na pagtanggap, pag-imbita Um, dito. Si Jab Buddy nga pala isang sa mga kababata ko na hindi ko expect na nandito na rin sa industriya ng hip hop at eksena ng rap. Alam niyo yun. Check niyo lang siya sa YouTube, sa Lyrical Division, di ba? Yan. Lyrical Division, Jab Body, may page din, Jab Body. Okay sa official account ko na online naman ako lagi na parang Mismo. tagapagtanggol ng mundo kahit alas stress mo tuwing araw. Nagre-reply ako doon. Sinasabi ko eh. Dive mo pa nga siya si Mang Tomas. Mang Jose. Mismo, kakaiba. Mismo. Gano'n ka na bang katagal dito sa Italia, Parkoy? Dito sa Italia, 2003. 2003. So, mas mahaba na yung tinira ko dito kasi sa Pilipinas. Mm-mm. So dito ka na rin lumaki na halos. Tumanda, hindi ako lumaki. Hindi ko nga. Mismo. I like that. But kakaiba yung episode na to. Kakaiba, di ba? Marami mag-enjoy dito sigurado. Ibig ko sabihin ilan taon ka na ngayon? Pag-uusapan pa ba natin yan? Siyempre, interview to eh. Alam mo ba yun? 36. Magti-37 na ako. Pamilya ka na rin, no? Oo. Isa lang. Baka mag-leak kasi, di ba? Isa lang yung naka-front. Isa lang. Isang Isang pamilya lang. Matinong usapan dito. So, wala pa ata nakakapay. Wala pang 5 minutes. Talagang na eh. At wala ka pang masyadong tanong, di ba? Ang dami. Kaya nga eh. Naubusan ako ng tanong. Gusto ko lang tumawa eh. Parang gano'n na lang eh. At paano naging Jab Body, man? I mean, di ba dati, pa-freestyle lang tayo sa parko. Tanda mo yun? Oo. Tapos nawala ka. I mean, nagkawalaan lahat eh. Baga, naghiwa-hiwalay. Tapos, bakit? Ang umpisa na yun kasi, ang pangalan ko dati, Junior Mafia. Tanda mo yung mga mismo. LMC Days, mga panahon ng 3K, Gagong Rapper. And then, napastop ako kasi may mga trabaho, love life. Yun naman lagi ang umiikot eh. Wala pang mga ibang mga anggulo sa buhay natin na titignan natin. And then, napaisip ako, magbabalik ako. Pero hindi ko nagagamitin yung Junior Mafia kasi gusto ko itugma dun sa personality ko. Kasi hindi naman ako mafia. Why Jab Body? Kasi Jeb. Tapos Body, tawag na rin sa akin ni M. 22 Marso days pa lang. Okay. Body. Yeah, then, yun, Jeb Body. Yun lang. Kasi parang kinuha ko din sa pangalan ni Mike Cosa. So, Jeb Body. Madali lang tandaan, madaling bigkasin. Hindi yung Junior Mafia, hindi naman ako junior. Hindi rin ako mafia. Junior size lang. Alam mo, ha? Di paano yun? Pag bumibili ka sa mga, puro pang junior. Hindi naman. Pero nung ako ay macho pa, sa kids, Zara Kids. Alam mo yung mga pang 14 to 15, 16. Okay. Ayun na nagkakasya sa sa'yo. Tunay yun. Yung mga Zara, kasi ang kasi sa akin, sa size ko, malapad ako masyado. And ngayon, pero nung mga 22 days pa lang, at saka wala namang mga hip-hopan na dati, yun lang naman mga bibilihan mo. Tsaka nasa sayo naman yung forma, kahit mga plain t-shirt lang, mga plain jacket lang, wala naman yung nakasulad na kids, mga Disney, mga gano'n. Pangit naman yun, di ba? Mga plain lang. Yung etiketa lang naman nag-iiba dun, pareho pa rin ang formula ng pag-agawa. Ang hirap dito. Ako lang yung tinatanong, no? Parang gusto kong magtanong, pero hindi ako pwedeng magtanong. Mismo. Kumuha ka ng podcast mo, di ba? Ganun lang yun. At shoutout nga pala syempre sa Get a Child at Get a Child Clothing sa Big and Small CEO, guys. May clothing nga din pala sila. I-share mo ang clothing mo. Big and Small, meron pa kami mga jersey, may mga natitira pa kami mga hoodie. Black color lang. Sa mga jersey ngayon magsa-summer pa pwede yung mga hindi maluwag magsuot, may mga madami kaming size small na lang. I mean, nakapagtrabaho ka pa niyan? Nagtatrabaho ka? Oo naman. Focus
trabaho, syempre yun yung priority natin dito, di ba? Yun nga eh. Nag-abroad tayo para magtrabaho, di ba? Mismo. Nag-aral ka rin dito. Nag-aaral ako dito. Tapos mo? Ano lang, lisensya lang. Lisensya ng okay. superiore. Ba? Yun, yung dahil dun sa pag-aaral ko dun sa marketing, Yes. nakakuha ko dito sa trabaho. Kasi nag-stud ako dati sa trabaho ko. At natapos ko yung 3 years, sabi ko gusto ko na magtrabaho. Kinuha nila? Kinuha ko kagad doon. Kasi alam nila kung paano ako magtrabaho. Kahit na minor de edad pa ako nung nag-stud ako, gusto nila akong kunin. Ayos oh. Ibig ko sabihin buti na papagsabay mo yung rap at saka trabaho, pamilya, ganun. Hindi naman sa pagsasabihin mo, syempre. I mean, nagagawa mo pa rin, nagagampanan mo pa rin, pagiging aktibo ka pa rin. At saka paano ka nagbalik? Dati nung nawala ka, di ba? Syempre nag-aaral, ganyan. Tapos nagbalik ka, why? Nagbalik ako nung may pamilya na ako. Dahil, ano mang gagawin mo pag may pamilya ka na? Syempre, focus ka sa priority mo. Pero may mga libre kang oras na kung saan alam mo na yung hilig mo, natambak lang, di ba? Kumbaga, parang ano lang yan eh. Parang gitara lang yan na nilagay mo sa stock room. After many years, mapaisip ka, ito yung hilig ko dati. Bakit nakatambak na lang? Di ba? Ikaw, di ba? Mga usapan natin sa 22 Marso dati. Yes. Sarap siguro na trabaho mo maging rapper lang, no? Babayaran ka lang, susulat ka lang. Parang napakadali lang, ano. So, yun yung sabi ko, ito yung gusto ko. Sabi ko, hindi man siguro ako maging successful sa ginagawa ko. May iwan man lang akong bakat, no? Parang... Ayun ang pinaka mo. Oo, yun lang. At saka, pastime lang din. And then, nagkausap kami ni Hydro. Yung bagong membro ng Lyrical Division. Si Hydro. Okay. Kasi nagpa-edit ako sa kanya dun sa kanta na hindi ko natanda kung anong kanta yon. Yung nung nagbalik ako, unang kanta kong yun. Ang nangyari diyan nung inedit niya yung kanta ko, sabi niya, malakas pa rin ako magsulat, sabi niya sa akin. Ang problema lang diyan, yung quality ng mic. Kasi ang quality ng mic na ginagamit natin dati. Yes. USB direkta kagad sa computer. Kung anong meron din dati talaga. Basta makapag-record lang. Oo. So yun, ang pinaka tumatak sa akin na sinabi niya yung, tol, sayang yung talent mo kung hindi mo gagastusan. Okay. Yan sabi sa akin. So ang ginawa ko, nag-hustle ako kasi mahilig na ako sa hustle simulat sa pool pa lang eh. Nagbenta ako ng mga cup. Yeah. Yung mga cup na ino-order ko sa AliExpress. Hindi pa naman sikat ng AliExpress noon dati. Mga cup ng Cristiano Ronaldo, alam mo yung mga Neymar. Kukunin mo ng 5, tapos bebenta mo ng mga 20. Talaga? Oo Gano'n ka mo gano'n? Ang balis mo. Gano'n ako tumaga. Mismo. Diba? Kakaiba ka. Oo. Pero maliit, pero hindi ko binebenta yun sa mga Pilipino. Pinopost ko sa Subi 2.8 doon sa isang site. Okay. Tapos meet up lang. Yun lang diskarte mo nun. Tapos yung hindi ko ginawang diskarte yun eh. Kumbaga natripan ko lang na ano kayang subukan ko. Ito. Yung kinita ko doon, pinambili ko ng mic. Yung mga sound card, mga mic hanggang sa nakompleto. Then may mga kasama ka na masisipag din. Kailangan mo magpatuloy, di ba? Masipag yan. Parang sa ano lang yan eh. Sa football o kaya sa basketball team. Pag nakikita mo yung kasama mo, tatamarin ka rin talaga. Ba't pa ako babantay? Mismo. Para diba? Parang ganun. Pero pag masipag lahat, magkakaroon ka ng ano. Mas masipag. Mas lalo masipag ka. Kakaroon ka din ng energy. Yeah. Yung mentality nag-iiba. Mismo. At yung nung, di ba may kanta kang nung nag-pandemic, yung Buhay sa Milano. Check yan sa YouTube guys at maayos yun mga ngastat. Doon ko nakitang nagbalik si Jeff Buddy. Fuck man, that's what's up. Tapos nabalita ka sa Pilipinas, di ba? Sa sa news. Hindi sa yun, hindi yung Buhay sa Milano. Hindi ba yun? Alin yun? Ang Buhay sa Milano kasi ginawa ko ng 2019. Damn. Birthday. Nirelease ko ng birthday ko.
Although matagal ko na yung sinulat. Mm. Kailangan lang ng tempo, kailangan ko ng producer noon na na maniniwala sa gusto kong gawin. So yun, naniwala si Darbio na nag-bump kami noon na Nandito pa dun si Darbio. Oo. Shout out nga pala kay Darbio, man. Pinarinig ko sa live, kinanta ko yun sa live. Pagkatapos namin ng Trip Trap yata yun. Kasi yung unang track namin, Trip Trap. Kasi nag-message sa akin, ang ganda ng kanta mo yung sa Unstoppable. Gawa tayo ng kanta. Then nag-video shoot kami. Pagkatapos ng video shoot, sabi ko may kanta ako, matagal na 'to nakasulat. So, pinakarinig ko sa kanya. Sabi sa akin, damn, dope. Sabi niya ganun. Pwede yan. Hindi yan yung karaniwang naririnig na. Ay yung mga istorya ng buhay. So, yung ginawa ko. Tapos, nagpatuloy din naman. Yung sa pandemic, bago mag-pandemic yun. Okay. Bago mag-pandemic ay January, sumabog yung Bulkang Taal. Yung ginawa kong Bangon Batangas. Yun yung kaya ka nabalita nun. Yun sa kay Mark Logan. Talaga? Yun na niya. Yun nakachat ko din si Mark Logan na naparap ko nga din siya yun sa isang linya doon. Yung tawag doon, habang walang hinto ang buhos ng buhangin, wala rin kaming hinto sa aming kakaama namin. Yun yung nirap niya dun sa TV Patrol na kay Mark Logan. Pero expect mo yun? Hindi naman. Hindi ko na-expect. Wala nga akong kaalam-alam kasi bigla na lang may nagtag sa akin yung bayaw ko. Congrats, bayaw. Ano congrats? Sabi ko, congrats? Tapos kinano ko doon, nakalagay doon yung TV nila. Tapos sinum ko, yung Jeff Buddy, Cortez, si Jeff Buddy dun sa... Ayun, yun lang. Tapos lalo kang ginanahan nun, no? Lalo pa akong ginanahan na, oo naman, syempre. Yun yung mga pangyayari sa buhay mo na unexpected. Tapos mapapasabi kang, so, hindi ko talaga pwedeng itigil to. Parang ganun. Is the sign. Parang ganun na, ito na yun. Kaya nagpatuloy ka pa rin nagpatuloy. Oo naman, hanggang ngayon, kaso minsan tinatamad na, di ba? May mga panahon talagang ganun eh. Minsan talagang mawawala ka talaga ng gana. Lalo na pag yun nga, katulad ng sinasabi mo, pag mga kasama mo, tinatamad lalo ka rin tatama rin. Diba? Pero ba't nag-solo ka ba nung una? Solo ka lang? Yung saan? I mean, nung nagbalik ka, solo ka lang? Solo lang ako. Ngayon? Lyrical Division, syempre. Kasama natin yan. Na dating Future Vision. Ayun yung start doon. Nag-solo din ako nung nagbalik ako. Tapos hinugot ako sa Future Vision. Then hinugot ko si hinugot ko si Carlo. Hanggang sa kami rin magkakasama nung nagkahiwalay nga yung Future Vision. Lumipat kami. Gumawa kami ng Lyrical Division. Kaya yun yung division, hindi yung division divided kasi na-divide yung grupong dati. Yun yung istorya nung division na yun. Sino bang grupo mong dati? I mean, nung Future Vision lang naman. Nung Junior Mafia ka? Junior Mafia, kasama ko si Bad Mike, Outrules. Outrules? Kasama ko din si Pops Ira. Si Paul. Si Paul? Oo, kasama ko yan. Saka si Miko Guevara, kung tanda mo, sa 22 Marso. Pati ba si Miko, no? Kapatid ni Lacey. Okay. Nakakapag-record na kayo nun? Oo. Kami yung una nun ni Bad Mike. May story din kami niyan ni Bad Mike. Madami kaming mga karanasan about sa pagre-record na ganyan. Mga struggle. Struggle talaga. Kasi nung una naman tayo, di ba, kontento na tayo sa mic lang. Mic lang ng headphones. Yeah. Basta makapag-record lang eh. Kami, nag-ipon kami para, kasi nakita namin sa Lucky Music, doon sa tindahan. Yung condenser na mic, 79. 79 lang nakalagay. Noon nag-ipon kami. Wala ka namang trabaho nun eh. Baga, taong bahay ka lang, tambay, etc. Bibigay ka pambaon lang, gano'n. No? So, dala namin yung 79. Punta kami ngayon, 2. Mga alas 7 na yata yun. Alas 7, punta kami 2 sa Lucky Music. Nung babayaran na namin, 79. Talagang buong-buo yung pera namin, 79. Makapag-record lang ng maganda, di ba? Sa cashier, 79.99 pala. So, tunay to. Ang nangyari dyan, ang ginawa namin, lumabas kami ng negosyo, nagbilang kami ng mga cents.
Oh my Tapos God. bumalik kami. Oh. Binili namin. Pagdating namin sa bahay, Oh. kailangan pa rin ng mixer. Bakit din? Palpak din. Hindi mo Pero, alam yun, hindi mo alam. hindi, syempre bago ka lang. Bago, Mga syempre. 16 years old ka lang noon, hindi mo alam yung mga yan. Oo, Tsaka kung nung nakikita mo dati Oo, sa di ba? Malay ko ba Mismo. na ganun ang dapat gawin. Kailangan pala ng mga mixer. Oo, tapos May kailangan mixer pa ng sa bahay, soundtrack. kaso yung pang-insalata. Hindi mo kinabit. Dapat kinabit mo doon. Tinesting mo dapat. Shut down. Shut. By the way, di ba meron kayong big and small? Oo. Why big and small? But I mean, bakit kayo ni M class na nagka-tandem kayo ngayon eh, di ba? Paano nangyari 'yon, yung tandem na 'yon? Gusto mo umpisahan ko sa Ikaw, umpisa mo sa huli. Sa huli na. Oo. Hindi, si M, magkapit-bahay kami dati, pero hindi ko pinapansin si M kasi may sistema siyang iba. So, hindi ko pinapansin. Yung tataya ako ng kikikilan ako. Nakagalit na ako nun kay M. Kahit matagal kami din nagkita, pero katambahin ko na siya sa 22, nung tayo ba? Tapos matagal kami din nagkita. Tapos tataya ako ngayon ng yung mga soccer, yung mga skidina. Papasok pa lang ako doon siya, nagdudot-dot. Jeff, pautang naman ng dos. Sabi ko, malas ka naman eh. Hindi pa nga ako tumataya, tapos utangan mo ako. Tapos mga ganun na eksena namin na Nagkikita kayo. Pre, tatuan kita. Sabi niya, magkano naman? Kahit palit lang ng cup. Nakikita niyo mga cup ko eh. Sige, babene, wala namang problema eh. Akin na muna yung cup. Sabi ko, tatuan mo muna ako, tapos magpalitan na lang tayo. Iisahan mo pa ako eh. Lagi ganyan yung gusto utakan. Pero, love ko yan si M. Love ko. Hindi ko lang masabi na, pre, na iba yung sistema mo eh. Hindi ko gusto eh. Alam mo naman na ako straight ako lagi, hindi naman ako hindi ko pinasok yung yan. Although may mga lyrics ako, pero related dun sa lyrics ko. Kumbaga, ang tama ay sa lyrics ko, hindi tama sa akin. Parang gano'n. Hindi ko sinasabing ako. Although iniisip ng iba kasi mukha naman talaga akong addict. Yeah, I feel you, man. Diba? Lagi naman gano'n. Pero magagawa natin, diba? Isip nila yan eh. Kasi kung pare-pare tayo ng isip, walang mahirap ngayon, mayaman tayong lahat, diba? Walang mayaman, mahirap tayong lahat. Diba? Ang gulo ng mundo. Kaya wag na natin guluhin. Yaman na sila. So yun, nakita ko yung minsan pagbabago niya na nakikita ko naman siya sa Giro, tapos bigla siyang nag-iiba yung, alam mo yung nakikita mo, iba na yung galaw niya. Aura niya, parang gano'n. Tapos kinuha ko sa Future Vision, sabi ko, pre, record ka ulit? Matagal na akong din nagre-record, pre, pero may mga may mga kanta ako. Ito, ganyan, yung mga ano tawag dito? Italy Story. Yeah. Doon niya ni-record sa bahay. Yun yung mga unang ni-record niya sa bahay, Italy Story. Teka lang, nadidigal ako. Tapos, about sa music lang naman ginagawa namin dati. Wala kaming balak talaga sa clothing. Then, mga siguro lumipas ng 3-4 na taon. Basta, madaming taon nang lumipas. Naglabas ang Right and Roll. Naglabas ang Gaito Clothing. Naglabas din ng Chill Mind. Madaming naglabas ng clothing sa Milano. Tunay. Ngayon, may nagsabi sa amin, hindi ko lang alam. Sabi, bakit hindi kayo ang gumawa ng clothing nyo? Bakit yung iba yung sinusuot nyo? Sabi ko, suporta yun eh. Suporta sa tropa. Hindi na namin kumbaga sabihin natin, hindi namin tatanggalan ng karapatan yung tropa na isuot namin yung mga damit nila. Lalo pat minsan may mga bigay lang din. Hindi namin purpose na sabihin natin makipagkompetensya pati, no? Pero yun lang, may nagsabi sa amin, bakit nga? Tapos napaisip din kami, bakit hindi nga? Ang dami na rin sumusuporta sa amin, mga nagtatanong kung kumbaga, yung mga damit mong Geto, saan mo bumibili? Kumbaga,
ang ano kasi sa Pilipino, makikita yung post na ito, merch, ito ang kontakin mo. Yan yung mga link. Magtatanong ka ba sa tropa? 'Di ba? Ang pangit sa Pilipino ng ganun, yung naghihintay ka ng bus, nakasulat na nga, Cubao. May nagtumatawag pa, Cubao. Tapos lalapit ka, Cubao po, para kang tanga, no? Minsan dumadaan sa amin yung ganun. Nandoon naman yung link. Punta ka sa page nila. Doon mo itanong, di ba? Sa akin pa. Tapos minsan pinapasa ko na lang yung mga ano. Pero may ganun tayong ugali mga Pilipino. Di ba? Nakalagay na nga, Bishelye. Bishelye to? Inang yan. Ano na nga ulit yung tanong, nawawala tayo. Wala na ulit ako sa'yo. Madaldal ka kasi masyado eh. Hindi, sorry pasensya ka na. I mean, ngayon, Yung big and small. Oh. Nagkaroon ng big and small dahil gusto nga namin mag-invest. Baka na hindi subukan. Pero bago magkaroon ng big and small, madami kami mga pangalan. Mga God bless. Ang dami. Bago nyo pa naisip yung big and small. Bago namin naisip yung big and small. Total naman sabi ko sa kanya, malaki ka, maliit ako, bakit di natin gawin big and small? Madaling tandaan. Kasi magbubuta sa tambayan eh. Asa yung tropa mo? Alin? Yung malaki? Sigurado kay M tatanungin din. Asa yung tropa mo? Sino? Yung maliit. Di ba? Yun na rin yun eh. So, naging big and small dahil doon. Bagay nyo naman eh. I mean, talagang maganda yung tandem nyo eh. So, mula doon, nakapag-isip ng clothing, ganyan, no? Clothing, yung duo namin na big and small, naging marka din sa eksena dito sa Milano. Pagkakanta kami, may kanta kaming big and small, tapos may mga solo kami. Pero big and small, yun, parang hindi na pwedeng pag-separate yung minsan eh. Sa bagay. Sino ang mga pinaka-paborito mong rapper na influence na nakapagpa-influence sa'yo? Mga una ko, mo nung una para ma-influence? May Koza, Shubaldi, yung mga talagang underground. Sa English? Sa English, Tupac, Notorious B.I.G. Ngayon naman, J. Cole, Kendrick, Rick Ross, malakas din si Rick Ross, NF, malakas din si NF. Depende yan sa aura ko sa araw. May time na pang depression kaya nasa kay NF ako. May time na reality naka J. Cole ako. Minsan Kendrick, kay Rick Ross medyo nagugustuhan ko sa itong mga nakaraan eh. Kay Rick Ross? Malakas si Rick Ross eh. Kahit matandaan na rin eh. Kaya yun ang mga influensya mong ano. So, pag ikaw ay nagsusulat ng mga lyrics, syempre, anong kadalasan, anong gusto mong sabihin? Anong mga sinusulat mo about saan? Normally, tungkol sa nangyayari sa buhay ko eh. Life story ka din. Life story din ako. Ayoko naman magsulat na... Nandidis ka din? Nandidis ka rin ba? Oo naman, pag dinis ako eh. Bakit hindi, di ba? Pero sa'yo ba magbumulan dis minsan, halimbawa? Hindi naman. Sa akin, kapag inirita mo ako, di ba? Mismo. Pag wala ka namang ginagawa sa akin, bakit tayo didis? Sabagay, oo. Tama yun, tama. Pero although na, gumagawa ka rin ba ng mga album, mixtapes? Or... May album sa bahay, picture lang. Masyadong tension na sinasabi nito eh. Mga dis-dis na eh. May album din ako sa Facebook. Search mo na lang. Ayoko. Check nyo na lang guys. Follow nyo sa mga social media. Talagang maganda ng mga content na ginagawa ni Chip Buddy talaga eh. Kakaiba rin eh. At kakaiba rin siyang dumiskarte. Alam mo yun. Bukod sa pagbebenta ng mga clothing, ano pa yung mga binibenta mo dati? Nag-start ako sa bigas. Nung nagkakotse ako, kasi alam mo yung kating-kati ka na magkotse, mag-drive. Di mo alam yung mga daan. Siyempre, kailangan mo matuto. Bigas yung binibenta ko dati. Deliver, kunin ko sa pabrika. May mga stock din ako na sa kotse at sa bahay. Mga tsaga-tsaga lang, kikita ka sa isang bigas, kikita ka siguro ng mga 7. Ganun. Pero, boundary lang. Kaso tinigil ko eh. Talaga, pag may trabaho ka rin pati, tsaka Hindi, nakasara ko minsan sa mga utak Pilipino talaga eh. Mga yung,
Baga, lalabas ako ng trabaho, mga 7 minsan, lalabas ako ng trabaho, matatawag sa akin. Pwede ka bang mag-deliver? Wala na kaming sasaing. Problema ko ba yan? Dapat kahapon pa, di ba? Ano yun, yung parang obligado ako, obligasyon ko na wala kayong makain. Para mo kinukonsensya ka, Oo, gano'n. di ba? Paano kung wala ako, hindi ko kakain? Parang ganun. Aray ko. Wala tindahan sa inyo, no? Wala na ba? Ba't di kayo magpasta? Sendan mo na lang ng link. Ito, paano gumawa ng pastang normal? Love you. Lakas nito. Kahit sa, panoorin nyo nga rin pala siya, guys, Do You Shit? Man, kakaiba tong bumanat ng mga... Diba? Alam mo na. Mismo. At ito nga pala. Gusto ko tanungin about kung anong naiisip mo sa mga rapper sa Pilipinas at mga rapper sa ibang bansa. Ano ang kaibahan at mas magaling ba sila? Mas malupit ba dito? Anong masasabi mo? Magiging diplomatic yata ako dito sa tanong mo to. Oo, di ba? We're talking about Pero rap shit. wala ako sa tamang tawag dito, katayuan para sagutin yan na hindi naman ako yun. Ang pansin ko kasi may mga bago-bago lang bigla sumisikat ganun. I mean, tayo tatagal na natin pero Swerte lang yun siguro. Swerte o mayaman lang. mm, O trinabaho niya lang talaga. Baka sabihin mong bago lang ngayon pero trinatrabaho niya na simula, hindi mo rin masasabi. Pero anong kaibahan? Ang kaibahan, nakikita ko lang sa music video. Dito tayo, pag nag-music video tayo, naka-jacket tayong lahat. Doon, naka-jacket yung isa, nakasando yung isa. Hindi ko ma-explain. 'Di ba? Ima-match mo din, 'di ba? Init no? Oo, naka-jacket, nakadurag, tapos yung katabi Naka-bonnet nakasando, naka-shirt. Hindi, Naka-bonnet. yun yung hindi ko magets minsan. Mismo. Oh, wala ba kayong direktor na may utak? Nabusan ka na ng tanong. Pero real talk yun, ha? Real talk. Di ba? Ramdam ko yun. Kakaiba naman kasi mga rapper sa Pilipinas. Oo, di ba? May mga tawag dito. Mga gumigeng-geng. Oo, geng-geng. Ayun, di ba? Tapos yung bumabayar ngayon, maanong ulam. Maanong ulam? Ay, yung pambayaran niya yun? Oo, yun, puro geng-geng, tapos maanong ulam. Geng-geng, kakatuwa. Tsaka, ang kaibahan din pati na napansin ko, dati tayo pag susulat ng mga lyrics, ginagampanan natin, di ba? Papatunayan Mismo. mo. Kasi, what's the sense of sinulat mo, sinasabi mo sa mga kanta, malakas ka, pero hindi mo naman pinapatunayan. Di ba? Nakukupalan lang ako minsan sa mga ganung... Oo, yung mga puro, di ba? puro love song, wala namang love life. Tama. O, di ba? Mamatch mo din. May love song ka ba? May love Wala song akong love life eh. Diba? Hindi ako nagawa ng love song. Oo. Puro kaway lang ako eh, para kaya bang amang mixtape ko. Didis mo yata ako, ha? Hindi mo alam. Hindi ka sure. Joke lang. Pero kung gusto mo sagutin ko yung kaibahan, hindi natin masasabi yan kasi minsan yung mga lyrics nila, hindi ko rin magets. Pero, ang hindi rin nila magets minsan yung mga sulat din natin. Kasi may mga terms sila o usapan sila na nangyayari lang sa kanila. So may mga din tayo na nangyayari lang din dito. So hindi mo pwedeng ipagkumpara. Pwede mo sigurong ipagkumpara pag sa stage na kapag yung performance ng isa ay kasing ayos doon sa music. Okay. Depending, although naman talaga sa performance talaga dapat talaga Although, ipapakita yung... madami ding magaling mag-record pero hindi magaling sa live. Yeah. Tunay yun. Madami ding magaling sa live pero hindi rin magaling sa record. Iba-iba yung iba-iba. Let's talk about lyrical division. Paano nagkameron ng lyrical division? Yun nga, doon sa Future Vision dati, hindi kami... Goods. Kumbaga nagkameron ng gap. Hindi naman. Kumusta na nga pa si Darby na ano pa? Ay hindi, wala kaming bump na... Hindi na
Kung ano yung closure nun, hayaan ko na lang. Nakatulong siya sa akin, nakatulong ako sa'yo. Tama. Hindi ko hinahangad na mapahamak ka, di ba? Basta para sa akin lang, kung PPM man siya, bakit hindi, di ba? Kung Wala kang masama ng loob. Oh, wala. Kahit sino man, wala akong sama ng loob. Talaga. Mm. Sama ng labas lang. Depende kung anong gusto mong ipalabas. By the way, paano nangyari yung Lyrical Division? I mean, ba't yung, I okay mean, ka na naman ng solo, di ba? Ba't may Lyrical, ba't nagbuo pa kayo ng grupo? Ano bang, tulad ni, ang sabi ni Kahol, ang Lyrical Division ay hindi grupo, no? Family. Family kami. Okay. Pamilya kasi Record label ba yun? Hindi naman. Okay. Ano kami, free. Gang. Hindi. Hindi. Wala naman kaming geng-geng doon. Minsan yung mga geng-geng yung pinagsasabihan namin minsan. Nagiging kuya din kami doon na kaya pamilya kasi may kulitan na kuya at bunso. May ganoon sa group namin na may respeto pa din although nagkakabiruan. Pero andun pa rin yung respeto. Sino ang naghahawak ng Lyrical Division? May pinuno ba kayo? Wala naman. Meron si Tanggol. Hindi, wala. Wala kami. Direk. Manager, hirap nito Hintay mo lang, dyan na si Tanggol. Putarat din niya. Hindi, wala kaming, wala kaming pinaka-isang head. Yung decision ng lahat. Sino nag-decision dyan? Lahat. May voting kami. May magpropose tapos voting. Ganun. Oo, may mga idea na na ilalatag dun sa group namin. Kung payag yung iba o payag lahat, pwede naman pag-usapan yan eh. Normal naman tayo mga tao, kompleto naman tayo sa bakuna, bakit hindi natin pag-uusapan, di ba? Kaysa magkakaanoan pa tayo. So yun nga, gaya nung ito, may paparating kaming All-Star 3. Pinagbotohan namin yung type ng beat. So nag-send doon ng 3 beat. Kung ano yung may bumoto sa isang beat na ngayon. Original beat lahat. Kasi pinagawa namin. Kung pagbabasehan lang yung beat o boom bap o trap o aring-king-king, mga ganun. Basta, yung mga uri-uri ng mga beat. Anong genre mo? I mean, as a rapper, yung as a rapper. Genre ko kasi, alam mo, as genre a rapper ko. na, I mean, what, yung ano mo, yung karakter mo. Mahilig ka ba sa diss or ano? Sa diss, sa mga wag mo lang akong iritahin. Representing, ano ba mga kadalasan mong sinusulat? Life story lang lagi. Ano? Real talk lang ako lagi. Lifestyle. Comedy minsan. Comedy, double meaning. Meron akong kantang macho pa. Nung ako ay macho pa. Pero wag mong bibilisan yung pagkakabigkas kasi magiging bastos yung di ba? Di ba? Depende na yun sa utak ng tao. Pwede pang bakla, pwede pang ano. Parang gano'n din naman. Pwede naman. Depende na yun sa nakikinig. Pwede nga lalabay yun kung pampatulog ng bata. Di ba? Pwede rin yun. So nakakatulog ka doon? Hindi, ako nagpapatulog. Okay. Kasi ako ang kakanta. Oh my God. Oh my God. Nauubusan ka ba? Medyo. Gusto ko lang tumawa talaga promise, G. Teka, may tatanong ko sa'yo. May event kayong gagawin ulit this year? Or this year, wala. Meron kaming... Yung last time na anniversary kasi may kakasama tayo. We do your shit pa rin. Sayang, ba't tayo yung gawin taon-taon? Nakala ko taon-taon yung gagawin nyo. Birthday, yung taon-taon. Yung sa lyrikalan kasi. Ba't ka tumatawa? Bakit? Masaya ako kasama ka. Taon-taon may birthday, di ba? Time na ba natin? Parang gusto mo nang sumuko Hindi pa naman. Mapapahiya ako dito. Hindi, yung lyrikalan kasi, ginagawa namin yan para ma-expose din yung ibang mga MC kagaya natin. Magbigay ng saya, magbigay ng inspirasyon, kumbaga na hindi lang naman pwedeng record lang tayo, hindi natin papakita sa live yung mga ginagawa natin o lifestyle.
Para din magkaroon ng spotlight yung iba, spotlight para sa clothing, spotlight sa buong Milano. Yeah, spotlight yan sa buong Milano. Pero yung sa tanong mo kung bakit hindi gagawin taon-taon, nag-usap kami ni Kahol kasi Sayang eh. may budget naman. May budget naman kasi kaya naman namin galawan kasi yung last lyrikalan kaming dalawa lang gumalaw na. Lakas na, no? Ang maganda ka talaga katrabaho si Carol pagdating sa mga ganyan. Bali nanginginig nga ako noon nung ako nag-decorate kami doon ng mga tapos kami ng mga 12. Tapos kinabukasan nagluto pa ako. Bumili ako ng beer. Bumili pa ako ng beer para sa lirikalan. Tapos nag-MC pa ako hanggang sa huli. Talagang grabe ang pagod ko doon. Pero hindi kami maglirikalan ngayon dahil siguro gusto lang namin bigyan ng spotlight yung iba, 'di ba? May mga event din sa Paris. May event din doon sa Kinaoblo. Sa Stockholm. So bibigyan natin ng kasi maluwag naman ng hip hop talaga, 'di ba? Yep. Para sa kanila 'yon. Para sa ganun, hindi lang laging sa Milano eh. Although malakas talaga ang Milano. Oo naman, syempre sa buong Para Europa. sa akin, sa buong Europa, Milano. Para bibigyan sa akin, natin ng Milano taon nila. Hindi naman pwedeng tayo lang lagi ng Sabagay, tama. At saka yung sa lirikalan kasi medyo hindi yung tawag dito yung sa aura ng hip hop sa Milano ngayon. Hindi akma. Pag maglilirikalan ka ngayon kasi konti yung mga naglalabas sa mga MC. Kita mo yun sa social media. Konti yung mga ingay. Medyo humihina nga. Humihina, 'di ba? So, nag-decide kami na hindi na lang siguro lang okay. Hindi natin masasabi. Kasi ano pa lang tayo. Halos wala pa tayo sa gitna ng taon. Okay. Anong balak yung anong goal mo this year? Babakasyon kami ng pamilya. Yun lang naman. About sa rap. Yeah. Lilinawan mo kasi. Kasi, bala ko papasok ko na to dito sa lahat. Mo, mamaya. Hindi, bala ko ngayon taon sa rap. Mayroon akong mixtape na ginagawa dun sa... Solo lang. Gaya nung ginawa ko nung last, yung sa Bogsa. Okay. Pare-parehong style pa din. Yung... Kung narinig mo yung macho pa, pare-parehong ganung kanta ang style. Okay. Magiging title nun Maginoo pero medyo bastos. Ba. Gusto ko rin gawin dati yun eh. Pero sa'yo na lang. Bait ka naman eh. Pa-birthday ko na sa'yo. Tsaka baka may magalit sa'yo kasi. Bakit? Sino magagalit sa akin? Wala. Hindi, sabi ko nga baka. Kasi hindi ako sigurado. Bakit naman? Hindi, baka. Hindi ko alam. Hindi ka man nagkikwento sa akin, love life mo. Wala nga ako love life. Anong magkikwento ko sa'yo, di ba? Hindi naman ibig sabihin love life lang pwede mong ikwento eh. Wala na ako sa Barrio 7 eh. Shoutout Barrio 7. Anong ginagawa ng internet? Binabayaran mo buwan-buwan? Di mo ginagamit? Hindi ko na nga binabayaran. Pero ginagamit ko pa rin. Sa kapitbahay pala. Mismo. Ganun tayo eh. Gangsta shit, man. Babalik tayo after this. Time out muna. At ano maikukwento mo sa amin about sa hustling mo? Yan. Hustling, gaya ng sabi ko nga kanina, nag-umpisa ako sa bigas hanggang sa napunta ako ngayon sa mga vintage. Ngayon, nagko-collect din ako ng mga vintage ngayon. At saka, syempre, inumpisahan ko sa mga hindi ko na ginagamit dati kaysa itapon ko. Pinagkakitaan ko na lang. Kumbaga, pinopost ko lang. Meron naman bibili kasi gaya ng lagi kong sinasabi, kung hindi magsisilbi sa'yo, baka sa iba, may silbi, di ba? Parang babae lang yan. Mismo, di ba? Kumbaga, walang kwenta sa yung babae, may kwenta sa iba. Ganun talaga yun.
tanongin na mo ngayon. I mean, nung ikay natapos sa bigas, anong binenta mo after? Nag-switch ako sa bituka, yung mga yan. Yung Bituka, bituka, sa mga dugo, pampapaitan. Mismo. Pero tinigil ko na rin eh. Bakit? King ina kasi yung mga yung mga kliyente ko kasi dati, nagtatanong-tanong sa akin, tapos kakompetensya ko na. Kaya pala ang hirap ng ganun, di ba? Mismo. Oo. Pwede naman akong magsabi, mag-share sa'yo kung paano gawin. Wag mo na lang madaming paligoy-ligoy. Kung baga sabihin mo na lang sa akin, gusto ko din kumita, ganito, ganyan. Hindi yung biglang parang magugulat ka na lang. magugulat na lang ako. Kompetensya na pala kita. Sabay kayong bumibili ng, ng bitukat dugo. Ba't yun ang niniisipan mong ibenta? Yung alin? Yung dugo at saka bituka. Kasi wala pang gumagawa nun dati. So ako pa lang. Sa bagay, no? So, hanapin talaga yun dito sa Italia. Oo, yun eh. Ang nangyari, gaya ng nakikita mo sa Reels, yung mga, kung anong meron ng Pilipino, ginagaya. Baga, tunay. Nauso yung pares. Buong barangay may parisan. Magkakatabi ganyan. Nauso yung inihaw na balot. Nauso yung kabit. Clap, nagkabitan na. Nagkabitan. Sa kuryente yun. Yung jumper. Okay. Kabit ng jumper. Baka isipin mo. Kumakabit ka rin ba? Sa jumper. Jumper. Sa kuryente. Hindi. Hindi ko linya yung mga ganun eh. Ikaw ba? Hindi. Hindi ba? Okay. Ako yung linya eh. Ayun. Mismo. Sinasabi ko sa'yo eh. After ng bitukat dugo, anong binenta mo naman? Binenta ko, nag-switch na ako kagad sa thrifting. Ayun na. Nag-appear lang minsan sa commercial na nakita ko yung app ng Vinted. So sinubukan ko lang. Hindi naman agad-agad yan eh. Kumbaga, hindi yung pagpa-post mo ganyan, magkikipagtawaran na sa'yo o may bibili ka agad. Oras din ang puhunan mo dyan. Kailangan mo din na sumempo. Hindi, magtiyaga talaga. Okay. Magtiyaga. Kailangan mong tiwala sa sarili mong. Alam mong mabibenta mo yan. Minsan, baliktaya. Nangyayari talaga yon. Minsan, babawi ka dun sa ibang item na nakuha mo. Kumbaga, package yung nakuha mo minsan sa mga black market nga. Nakikita mo yung mga pantalon, 3 isa, pag bibili ka ng 2, 5. Pag yung isa doon, nabenta mo ng malakihan, kahit baliktaya na lang yung isa, di ba? Ganoon lang nangyayari. Yun, yung sa mga nagtatanong sa akin kung paano ko gamitin yung Vinted. Wala, gamitin mo lang din. Hindi naman mahirap eh. Ikaw nga, nung nag-register ka sa Facebook, hindi mo naman alam ka agad yung gagawin sa Facebook eh. Pinag-aralan mo lang din kasi ginagawa mo araw-araw. Kaya nga yun, nangyayari sa akin ngayon, doon ako nag-scroll doon sa Vinted, hindi na ako nag-scroll sa Facebook. Kaya minsan hindi ko nakikita yung mga latest news ng mga tropa natin na palagpasan ko. Kasi doon ako eh. Chumichempo ako ng mga pinupost ng mga murang item para ibenta ko ulit doon. Kasi meron na hindi na kita mapahirapan, hindi ka na magtatanong. Ako na magsasalita. Mismo, sige. Go. Hindi, meron yung yung kumbaga sa bahay nyo. Ikaw, mama mo. Yes. Magbabawas ng gamit sa bahay. Makikita niya doon mga Carlcani, mga starter. Pero hindi niya alam yung mga tatak na yun na ang valor pa lang ngayon mataas. So bebenta niya mga 10, mga FUBU, yung mga FUBU dati, bebenta niya mga 10. So madaming talaga dong hustler na nakaabang, mga abangers talaga na pag na-post na ganyan, wala nang tawaran, wala nang convo. Boom. Kasi alam mo na mabebenta mo sa mas mataas na presyo. So kailangan totoo lang. Paano diskarte mo doon, halimbawa? Diskarte ko doon, syempre kung ano yung sinesearch mo, ganoon naman ang internet ngayon eh. Pag ano yung sinesearch mo, doon mag-a-appear din doon sa minsan kung ano nasa isip mo eh, nalabas na lang bigla sa kaya wag kang magse-search ng mga sex toy, kundi yung mga publicita ng sex toy, mga hindi ko pa naman naiisip yun. Hindi, sinasabi ko lang baka may nakikinig sa atin. Bakit nangyari ba sa'yo? Hindi naman.
may tropa lang na gano'n na hindi naman sa sex toy. Kumbaga, Okay. nag-search siya ng sabihin nating mga hotel. Ganito, magse-search ka ng mga pangbakasyon. Babakasyon doon sa booking, sabihin mo na. Search ka ng pangbakasyon. Tapos mapapansin mo lang sa Facebook mo, madami ng mga Lumalabas. commercial ng Oo nga. so yun yung iwasan mo minsan. Kahit din naman sa Reels, ano yung sinesearch mo. Iba na ngayon no? Kung magandang mga babae laging pinapanood mo, natural, yun laging mag-a-appear. Pero ang mga panood mo puro Duterte din ang malalabas lagi. Ganyan lang yun, internet. Shoutout na si Duterte mismo. Mismo dito lang. Hindi ka pa napunta sa mga Amsterdam. Hindi ka napunta sa mga reunion pag linggo. Linggo ba yun? Linggo ba ginaganap yun, Jay? Linggo. Hindi Hindi ka napunta. Hindi ka pa supporter ni Duterte? Hindi ka pa na-support? Suporta ako sa Pilipinas. Okay. Although si Duterte, alam ko yung niya, yung ginawa niya, recognize ko yung gawa niya. Mas suporta ko siya kaysa dun sa kay Bongbong. Although Ilocano si Bongbong, pero mas suporta ako kay Duterte kasi kita mo naman yung ginawa niya. Diferensya. Pero hindi na ako para pumunta doon. May mga priorities naman tayo sa buhay. Tsaka hindi ka naman pupuntahan nun pag ikaw naman yung nanay, no? Hindi naman sa ganun. Hindi naman sa ganun. Syempre, hindi naman siguro kawalan kung isa lang ang wala doon, di ba? At saka hindi naman tayo mga abogado. Mismo. Ang nangyayari sa Pilipino minsan, ganun. Kung ano yung viral, kung viral politika, nagiging politiko lahat. Abogado lahat. Abogado lahat. May alam dito, may alam dyan. Pag basketball, nagiging coach lahat. Coach siya. Gagaling no? Gagaling. Dapat ganito, dapat ganito. dapat ganyan. Yung mga may nasabi ako dati na nasagi ko din sa Pilipinas na sabi ko, naghahangad ka ng pagbabago, hindi mo nga malinis yung bakuran mo. Di ba? Ganun yun. Iba rin mga Pilipino talaga wala may kanya-kanya tayong pag-iisip nga, kaya nga magulo pag pare-pares tayo mag-isip. Kumbaga sa bahay na lang kung parehas kayo mag-isip ng asawa mo, magsaing ka na. Hanggang wala nang magsasaing. Kasi dapat merong mas malambot, dapat meron ding mas matigas, di ba? Parang yin yung yang, parang sa Chaya, kumbaga. Laging kontrobersyal. Yan. At ano yung bago matapos ang episode natin anong wisdom words mo? Wisdom bars as a rapper, man. Yung pinaka mo na talaga, isa lang. Gawin mo lang yung gusto mo. Basta wala kang naapakang iba. At gaya ng isa sa lyrics ko, hindi ko na ma-recall tuloy yung lyrics kong yun. Pero kung kung alam mo yung pumunta ka mag-isa. Kasi kung susunod ka lagi, habang buhay kang pangalawa. Yeah. Yun, di ba? Huwag kang susunod sa yapak ng iba. Kasi kung alam mo naman papunta, di ba? Punta mo na lang, no? Oo. Di ba? Alam mong papunta, alam mong sakayan. Di ba? Tsaka minsan may dugtong ko lang, Pops, minsan confuse tayo sa problema at reality. Kasi pag problema, may solusyon yan. Mismo. Pag reality, ang solusyon dyan, tanggapin mo na lang. Yeah. Kasi yun ang reality. Tunay. Walang solusyon dyan. Mismo. Maraming salamat, Pops. At baka may gusto kong shoutout. Shoutout mo lang. Shoutout kay Mrs. Dito sa aking bagong tirintas. Mismo ba? Sa anak ko, si Gian. Mismo. Papakabait ka lagi. Syempre sa anak ko, babae, si Jenna. Malambing kasi si Jenna eh. Wag mo lang, syempre, magagalitin. Syempre, magagalit din, di ba? Mabilis magalit. Si Jenna. Medyo masungit nga tignan si Jenna eh. Nakita mo na ba anak ko? Oo naman. Si Jenna? Oo. Ano siya? Bunso, di ba? Bunso. Si Jenna kasi may time na malambing siya, may time na galitin siya. Siyempre. Wala ka bang gusto ibang shoutout? Ha? Wala ka nang gustong ibang i-shoutout? Hindi, wala. Bakit ayaw mo?
Hindi. Kinikwento mo yung ano eh. Shoutout lang. Shoutout. Ay, di, syempre ito, papapunta pa lang. Shoutout. Shoutout sa kay Mrs. Rhea Tacla. Yan, Mrs. ko yan. Sa mga nagtatanong sa akin, hindi ako madalas nagpo-post kasi hindi naman kami kagaya ng mga couple na laging nagpo-post sa internet. Para namang ang sweet nyo tapos babatuhan ko kayong kaldero sa bahay. Hindi kami ganun. Tsaka yung amin na lang. Tama. Low-key. Lalo na yung mga couple na ipopost yung problema. Hindi ako dyan. Hindi ka agree. Hindi ako agree dyan. Baga yung problema ng couple sa loob ng bahay lang. Dapat. Ganun lang. Tama yun. Shoutout sa Lyrical Division, walang iba. Kay Paring Kaol, Lakay. Salamat lagi. Huwag maglilik yung convo natin. Pagdasal natin lagi yan. Sa Big and Small, Paring M, pagaling ka. Love kita, alam mo yan. Kahit hindi ko nasabihin. Sa Barrio 7, shoutout kay Paring Idog. Yan, nahawaan ko na rin sa Vinted. Nag-Vinted na rin siya. Pero pang malaki yan yung kanya. Gaganda yung mga gamit na binibenta niya. Si Idog. Kay Ride and Roll, Paring Alan, LJ. Ayun, Barrio 7. Maglalabas din yata ng clothing ngayon. So, kay Paring Chanchan, sa Diskarte, syempre, lagi kami magkausap niyan. Yun, nahawaan ko din sa Vintage yun. Lagi na nag-scroll sa Vintage. Dami niyang collection na cup. Hindi ko na isa-isahin yung iba, pero alam niya, Barrio 7, sa mga tropa sa Paris, 75 Gs, kay Utol Yunel, kay Pop sa Mikey Boy, Utol Obro Brown, Roma Gang, mga tropa ko sa Pangasinan, Ambrosio Boys Records. Kay Kuya Nudge, syempre, maraming salamat sa pag-imbita. DYS, Marco Polo, kahit hindi na ako babattle. Alam mo yan, wag mo na akong kulitin paglasing ako. Hindi, sinitsempuan kasi ako nito lagi. Paglasing ako, sa kanya ako taalok para mapapayag ako. Kung gusto nyo makalaban si Jeff Buddy sa battle, kailangan may Jordans kayo. Doon siya pumapayag. Hindi yung Jordan. Huwag ka maarte, sige. Travis. Travis ba yun? Dapat Travis. Hindi lang basta Jordan. Hindi mo sa Jordan. Hindi naman sa ganun. Oo na. May proseso. May proseso tayo ng pag-alok. Ako, hindi ko napapangalanan. Pero ako, nung trip ko siyang kalaban, pagkatapos niya makalaban si M, nagtanong ako sa kanya kung pwede ko siyang makalaban. Bakit hindi mo pwedeng ibalik sa akin yung respetong ganun? Bakit sino yan? Huwag natin pangalanan, di ba? Pwede mo naman akong tawagin, trip kita makalaban. Pwede naman eh. Hindi yung gigising ako ng maaga, mukha man makikita ko. Oo, talaga. Di ba? May irita din ako. Sabagay. May proseso. At saka, hindi ako pumayag makabattle siya dahil ayokong maging ganun yung proseso ng liga natin. Mismo. Kasi, ang mangyayari dyan, pag dinis ako, pumayag ako, ang gagawin ng iba para makalaban nyo lang yung isa, didis na lang din. Magiging pangit yung sistema natin. So, ako na lang yung sabi ko, hayaan ko na lang, gusto mo pala ng dis, bigyan kita ng dis. Subo mo dis. Yun lang. RBT, Get to Child. Ano pa ba? Big and small. Yan. Plucky Tribe, walang iba. Francis, love you kahit na makulit ka lagi. At saka si Utol. Sino Utol? Si Prince. Hindi, wala akong masabi. Baka may masabi ako iba eh. Lahat ng bubunan sa DYS. Jawewe. Yan, wala. Kay Dot. Laging dumadayo dito. Sa lahat ng mga nasa paligid namin dito sa Milano, mapahipa po hindi, maraming salamat. Kasi ramdam namin yung suporta, ramdam namin yung respeto, at sana ramdam nyo din yung balik na gaya ng binibigay nyo sa amin. Mismo. Yun. Maraming salamat nga pala sa pagpunta mo dito ngayon, Kapapaps. So, bago ka, ito ibigay namin sa'yo, men. Streets are talking. Sa lahat na pumupunta dito, may episode pa yan. Siyempre, ikaw yung pang episode 3. Yun mismo.
Kasize mo yan, sigurado. Pang kids yan eh. Pag kids ba? Oo. Parang gusto mong ibusal sa akin to kanina. May mga sinasabi akong pangalan. Hindi no? naman. Feel mo lang Yeah, yun. maraming salamat dito. Mismo, thank you very Yan. much. Aha. Pakita natin. Ay, sorry. Yeah. Pakita natin. Yeah. Thank you, Pops. Pops, sana nag-enjoy ka. Mismo, sobra. Yes ba? Kinilig ka ba? Oo naman. Ay, Ikaw ay. pa, cute mo kasi. Streets are talking.